Anyway, dumako naman po tayo dito sa sagot ni Paul Avellino sa mga fans na naghahanap sa kanya, ay naghahanap kay Kim. Hinahanap si Kim sa kanya sa Sinulog 2026. Ang sagot po kasi ni Paolo ay nasa Showtime. Grabe, nag-react agad po ang mga fans sapagkat wala namang Showtime. Nasa linggo noon, linggo 'di ba? So, paano magkakaroon ng showtime? Si Pauli talaga joke time kahit kailan, ano? Pero, napagtanto ng mga fans later on naman na si Pau, malamang pinagpahinga po si Kimi. Maybe showtime ang dahilan kasi nga, straight si Kimi sa showtime need dito na mag-rest. Mukhang boss husband muna ang papi. At sinabihan niya at siya naman, kumbaga alpha muna si Papi Paolo. Siya muna ang boss para makapagpahinga si Kim. Dapat magpahinga siya, wag nang sumama sa sinulog. Ganyan. Maybe that's the reason why. So nagulat ang mga netizens, nagulat din ang mga fans, sapagkat nga, yung sagot ni Paolo, lakas hobby, boss hobby talaga. And kung tama nga po ang sa pantahay ng mga fans na umiral at pinairal ni Paolo ang pagiging padre de pamilya. Huy, pinanindigan pagiging padre de pamilya, ang pagiging alpha para sa kanilang dalawa ni Kimi, para sa kalusugan ni Kim Chu. Masaya sila kasi need naman talaga ni Kimi mag-rest. Kailangan po niya na magpahinga, 'di ba? So straight po siya sa showtime and panahon naman ngayon para hindi magpakabugbog si Kim Chu sa trabaho. Last mga nagdaang taon, talaga si Kimi bugbog sa trabaho no? Lagare kung lagare. Yung kakagaling niya lang po sa showtime, tapos pagka tapos ng showtime, diretso naman sa isang event, endorsement event, kagaya ng Julie's Bake Shop before, di ba? Tapos after nun, rehearsal naman for ASAP and all. Grabe talaga si Kim Chu, walang inaaksaya na minuto. So, itong taon naman nito ay panahon na para magbawas ng trabaho si Kimi, di ba? Kaya nagpapasalamat yung iba kay Paolo Avellino. So, kayo guys, anong palagay ninyo? Anong inyong masisay patungkol dito? Sayang na as much as gusto natin na makita sana na magkasama ang Kim Pao, pero dapat intindihin din naman natin na talagang si Kimi di naman po robot. No? Kailangan din po niya ng pahinga. Nakakakilig talaga ang balitang Paolo Avellino pinagpahinga si Kim Chu, kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit kinilig ng todo ang mga fans, lalo na ang Kim Pao supporters. Sa unang tingin, simple lang ang eksena, pinagpapahinga lang si Kim. Pero kung susuriin, malalim ang dating nito sa emosyon ng mga tao. Sa mundo ng showbiz na punong-puno ng pressure, puyat at walang tigil na trabaho, bihira ang makakita ng isang taong inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa trabaho o exposure. Dito pumapasok ang imahe ni Paolo, isang lalaking mahinahon, maalaga at marunong umintindi sa limitasyon ng taong mahalaga sa kanya. Marami ang nakapansin na si Kim ay kilala bilang masipag at halos hindi tumatanggi sa trabaho. Kaya kapag may isang taong nagsabi sa kanya na, magpahinga ka muna, ibang klase yon. Para sa fans, hindi lang ito sweet gesture, isa itong anyo ng tunay na malasakit. Ibig sabihin, may taong handang sumalo, magbantay, at magpaalala na tao lang din siya na napapagod. Dagdag pa rito, lalong kinilig ang publiko dahil hindi ito pilit o pa-showbiz. Walang engranding announcement, walang scripted na galaw. Natural lang, at minsan, dun mas mararamdam ang sincerity. Kaya tuloy ang dating sa fans, kung ganito siya kaalaga na yon, paano pa kaya sa totoong buhay? Hindi rin maikakaila na ang ganitong kilos ay nagpapalakas lalo sa Kim Pao narrative na hindi lang ito tungkol sa kilig, kundi tungkol sa respeto, pag-unawa at emotional safety. Para sa maraming fans, ito ang klase ng relasyon na hinahangaan, tahimik pero ramdam, simple pero totoo.
Sa huli, ang reaksyon ng fans ay hindi lang dahil sweet ang balita, kundi dahil nakikita nila ang isang uri ng pagmamahal na bihira, yung hindi kailangang ipagsigawan pero malinaw sa gawa. At kung ganito palagi ang mga eksenang lumalabas, siguradong lalo pang dadami ang kikiligin at maniniwala sa Kim Pao. Ang simpleng kilos na pinagpahinga ni Paulo si Kim Chu ay may malalim na mensahe. Ipinapakita nito na hindi lang trabaho o image ang iniisip niya, kundi ang kalusugan at kapakanan ni Kim Chu bilang tao. Sa industriyang sanay sa puyatan at tuloy-tuloy na ratrat ng commitments, ang may taong magsasabing, magpahinga ka muna, ay bihira at mahalaga. Nakikita rin dito ang pagiging maalaga at responsable ni Paulo. Hindi ito yung kilig na pa-showbiz lang, kundi yung uri ng concern na tahimik pero ramdam. Kaya natural lang na kiligin ng fans dahil ang ganitong aksyon ay sumasalamin sa respeto at malasakit, hindi lang sa harap ng kamera, kundi pati sa likod nito. Para sa mga taga-suporta ng Kim Pao, ang balitang ito ay nagpapatibay ng paniniwala na may espesyal na ugnayan ng dalawa. Hindi man nila tahasang sabihin ang estado ng relasyon, ang mga kilos nila ang nagsasalita. At minsan, mas malakas pa yon kaysa sa anumang pahayan. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay magandang halimbawa ng healthy na samahan kung saan may pag-aalaga, pag-unawa at pagpapahalaga sa pahinga at well-being. Hindi lang nakakakilig, kundi nakakagaan din ng loob. Ang balitang Paulo Avellino, pinagpahinga si Kim Chu ay hindi lang basta kilig news. Para sa marami, isa itong larawan ng malasakit na bihirang makita, lalo na sa mundong ginagalawan nila. Si Kim ay kilala bilang isang artista na halos hindi humihinto, sunod-sunod na projects, taping, hosting, events. Sanay ang publiko na makita siyang palaging nakangiti at game sa lahat, kahit halatang pagod na. Kaya nang lumabas ang balita na may isang taong nagpaalala sa kanya na magpahinga siya, ibang klase yun. Para sa fans, hindi lang ito sweet gesture, isa itong anyo ng tunay na malasakit. Ibig sabihin, may taong handang sumalo, magbantay, at magpaalala na tao lang din siya na napapagod. Dagdag pa rito, lalong kinilig ang publiko dahil hindi ito pilit o pa-showbiz. Walang engranding announcement, walang scripted na galaw. Natural lang. At minsan, dun mas mararamdam ang sincerity. Kaya tuloy ang dating sa fans, kung ganito siya kaalaga ngayon, paano pa kaya sa totoong buhay? Hindi rin maikakaila na ang ganitong kilos ay nagpapalakas lalo sa Kim Pao narrative na hindi lang ito tungkol sa kilig, kundi tungkol sa respeto, pag-unawa, at emotional safety. Para sa maraming fans, ito ang klase ng relasyon na hinahangaan, tahimik pero ramdam, simple pero totoo. Sa huli, ang reaksyon ng fans ay hindi lang dahil sweet ang balita, kundi dahil nakikita nila ang isang uri ng pagmamahal na bihira, yung hindi kailangang hipagsigawan pero malinaw sa gawa. At kung ganito palagi ang mga eksenang lumalabas, siguradong lalo pang dadami ang kikiligin at maniniwala sa Kim Pao. May ilan pang mahalagang puntos na pwedeng idagdag sa balitang ito na mas lalong nagpapalalim ng kahulugan nito. Una, pwede itong tingnan bilang senyalis ng maturity sa parehong panig. Hindi lahat ng relasyon, totoo man o hindi, ay umaabot sa antas na may kakayahang magsabing, huminto ka muna, alagaan mo ang sarili mo. Ibig sabihin, may tiwala at respeto sa isa't isa. Hindi madaling magpahinga ang isang taong sanay magtrabaho ng tuloy-tuloy tulad ni Kim, kaya kung nakinig siya, malinaw na may bigat ang opinyon ni Paulo sa kanya. Ikalawa, ipinapakita rin ng balitang ito na nagbabago na ang pananaw ng mga artista at ng publiko pagdating sa trabaho at pahinga. Noon, ipinagmamalaki ang puyat at pagod. Ngayon, mas pinahahalagahan na ang mental health at well-being. Sa ganitong konteksto, nagiging positibong halimbawa sina Kim at Paulo na pwedeng maging successful pero marunong ding magpahinga. Ikatlo, para sa mga fans, lalo na ang Kim Pao supporters, ang ganitong balita ay nagpapatibay ng paniniwala na may espesyal na ugnayan ng dalawa.
Hindi man nila tahasang sabihin ang estado ng relasyon, ang mga kilos nila ang nagsasalita. At minsan, mas malakas pa yon kaysa sa anumang pahayag. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay magandang halimbawa ng healthy na samahan kung saan may pag-aalaga, pag-unawa at pagpapahalaga sa pahinga at well-being. Hindi lang nakakakilig, kundi nakakagaan din ng loob.